Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My report is all about the knowledge of the next word. Regards the joy of heaven, paradise, and the pains of hell, which would follow this life, and we live in the Quran and the traditional and sufficient inform. But it often escape them that there is also in spiritual heaven and hell, concerning the former of which God said to his prophet, "Eye hath not seen nor ear heard, neither hath it entered into the heart of man to conceive the things which are prepared for the righteous in the heart of the enlightened man." There is window opening of the realities of the spiritual world, so that he knows not by hearsay of traditional belief, but by the actual experience that produce wretchedness of happiness in the soul just as clearly and decidedly as the physician know that the produce sickness and health in the body. He recognizes the knowledge of the God and worship are the medicinal, and the ignorance and sin are deadly poison for the soul. Many even so-called learned men from the blindly following other opinion have no real certainly in the belief and regarding the happiness or misery of soul in the next world. But he who will attend to the matter with mind of unbiased by the prejudice will arrive at the clear conviction on this matter. Tungkol sa mga kagalakan or kasayahan sa kalangitan, kumbaga sa kagalakan na kasayahan na pagpasok sa paraiso, at ang mga pasakit or mararamdamang hirap sa impyerno ay ang sumusunod sa buhay ng isang tao. Ang lahat ng mga pananampalataya, ang lahat ng mga nananampalataya o naniniwala sa Quran at sa mga tradisyon ay sapat na inilalarawan ito. Ngunit ito ay madalas na tumatakbo sa kanila na mayroon din ang isang spiritual na paraiso at impyerno. Tungkol sa unang na kung saan sinabi ng Diyos sa kanyang propeta, ang mata ay hindi nakikita. Ang mata ay hindi nakakakita, rather. Kumbaga, may mata siya pero hindi niya ginagamit sa tamang gagamitin. Ni pagkinig, may tainga siya, ni pakinig na may pakinig na hindi niya naririnig. Kumbaga, meron siyang tainga pero hindi niya ginagamit sa pakikinig ng kung anumang dapat na pakinggan. Ito ay hindi pumapasok sa puso ng tao upang mag-iisip ang mga bagay na inihanda para sa matuwid. Kumbaga, hindi ito itinatatak sa puso ng isang tao. Kumbaga, hindi niya isinasalob yung kung anuman yung nakikita at naririnig niya sa halimbawa sa pang-araw-araw ng ilaw ng tao ay isang window or bintana, isang bintana na nakabukas sa mga katotohanan ng espiritu ng mundo o tradisyon ng paniniwala, ngunit ng mga aktwal na karanasan. Kung ano ang gumagawa ng kasamaan o kasiyahan sa kaluluwa, pati na rin na malinaw at malinis na kung paano ang doktor paalam kung ano ang ginagawa o gumagawa ng sakit. Kumbaga, nagkakaroon ng isang tao ng sakit ay nasa sa kanya rin ito.
nasa sa kanya kung magagamot yung kalusugan niya or yung sakit niya sa kanyang katawan. Siya ay makikilala na ang kaalaman ng Diyos ay at pagsamba ay gamot, at ang kawalang kaalaman at kasalanan ay kamatayan. Kumbaga nagiging poison yun or nagiging dahilan yun na pag-poison para sa kanyang kaluluwa. Marami kahit na tinatawag na pagtuturo ng mga tao mula sa blindly na sumusunod, kumbaga bulag na sumusunod. Kahit na sumusunod is hindi pa rin niya naisa sa isip or nasa sa puso ang kung ano man ang turo sa kanya. Although sumusunod naman siya. Sumusunod sa mga opinyon ng ibang tao, ay walang tunay na katiyakan sa kanilang mga paniniwala tungkol sa kasiyahan o kasamaan ng mga kaluluwa sa mga susunod na mundo. Kumbaga wala siyang katiyakan na kung ano yung mangyayari sa kanya sa kabilang buhay, ano yun siya, papasok siya sa paraiso or papasok siya sa impyerno. Ngunit ang isa sa nagigistingan na bagay susunod ay isang isip na walang pagkakaiba-iba sa pamagitan ng prejudice ay dumating sa malinaw na paniniwala sa bagay na ito. The effect of death on the composite nature of man is a fallow man has two souls, an animal soul and a spiritual soul, which latter in earthly nature. The seeds of the animal soul in the heart, from which the soul issue like subtile before and pervades all the member of the body, giving the power of sight to the eye, the power of hearing to ear, and to every to power of sight to the eye, the power of hearing to ear, and to every member the faculty of performing its own appropriate function. It may be compared to a lamp carried about within the cottage, the light of which falls upon the walls wherever it goes. The heart is the wick of his lamp, and when the supply of the oil is cut off for any reason, the lamp dies. Such is the death of the animal soul. With the spiritual or human soul, the case of different is indivisible, and by it man knows God. It is, so to speak, that rider of the animal soul, and when the perishes, still remain, but is like a horseman who has been dismounted, or like hunter who has lost in weapon. The steed and those weapons were granted the human soul, that by means of them it might pursue the capture of the phoenix of the love and knowledge of God. Its had affected that capture is not a grief, but rather relief to be able to lay those weapons aside, and to dismount from the weary steed. Therefore the prophet said, "That is welcome gift of God to the believer." But alas for the soul which loses in the steed and hunting weapon before has captured the prizes. Its misery and regret will be indescribable. Ang explanation dito ay ang epekto ng kamatayan sa kalikasan or sa isang tao ay ang mga sumusunod. Ang tao ay may dalawang kaluluwa. Ayon dito, isa sa kaluluwa, ang paniniwala dito is isang kaluluwa ng hayop at isang kaluluwa ng kumbaga spiritual na kaluluwa, na ang huli ay anghelikong kalikasan, kumbaga may angelic na nature. Ang tahanan ng kaluluwa ng hayop ay ang puso, kumbaga sa puso ng isang tao, mula sa kung saan ang kaluluwa na ito ay lumabas tulad ng isang subtype before.
at kumalat sa lahat ng mga sangkap ng katawan or bahagi ng ating katawan na nagbibigay ng kapangyarihan ng makakita ang ating mata, ang kapamahalan ng ang kahalagahan ng pakikinig na gamit ang ating tainga, at sa bawat bahagi ng ating katawan ay may kakayahan na nagpapatupad ng kanyang sariling mga katangian. Maari ito ay inihambing sa isang lampara. Kumbaga, naghambing tayo ng isang lampara na ilalagay sa loob ng isang cottage. At ang liwanag nito, kung saan ang ilaw nito ay bumabalot sa buong cottage na yun at nagdudulot siya ng ilaw sa buong cottage na yun. Pero ang puso ay ang kababalaghan ng lampara na yun ay kapag sinusuplayan siya, umiilaw siya kapag sinusuplayan ito ng langis. Ibig sabihin, yung langis na yun ang nagpapailaw sa lampara na yun. Yung example na ito is kaya tayo nabubuhay which is may dahilan at dapat ay gagawin natin. At kapag ang supply ng langis ay natitira dahil sa anumang dahilan at ang lampara ay namamatay rin. Ito ang kamatayan ng kaluluwa ng hayop. Kumbaga, sa ating tao is doon natin makikita na ikinumpara tayo sa lampara na nilalagyan ng langis. Ibig sabihin, sinusuplayan tayo ng Panginoon ng buhay natin, binigay or pinahiram sa atin ng buhay natin para magamit natin sa tama. Sa espiritual o kaluluwa ng tao, ang kaso ay iba. Ito ay hindi mapagkaisa at sa pamamagitan niyan ang tao ay nakikilala ang Diyos. Ito ay kapag nawala ito pa rin ay nananatili. Ngunit ito ay tulad ng isang manglalakbay. Kumbaga, naglalakbay ang isang tao upang sa pamamagitan ng mga maaring hanapin at tanggapin ng phoenix at pag-ibig at kaalaman ng Diyos. Kung ito ay nagkakaroon ng pagkuha na ito ay hindi isang kasakit, kundi sa halip ng relief ay magawang ilagay ang mga armadong ito sa tabi. At upang tumakbo mula sa mga nakalimutang lugar, kaya ang propeta ay sinabi, ang kamatayan ay isang mabuting kaloob ng Diyos sa mga mananampalataya. Ngunit masakit pa rin sa mga kaluluwa na nagbabago ang kanyang lugar at hunting at nakuha niya ang premyo at kabagabag at paghihirap nito ay hindi mapapahiwatig. Limb after limb by be paralyzed and she's working, but the individuality of the soul is unimpaired. Further, the body which you have now is no longer the body which you had as a child, but entirely different. Yet, your personality now is identically with your personal then. It is therefore easy to conceive of the persisting when the body is done with altogether, along with essential attribute with independent of the body, such as the knowledge and love of the God. Ang limbo daw sa likod ay maaring paralisado. Ang limbo means is yung mga kasukasuan at pwedeng hindi magtrabaho. Ngunit ang pagkakaiba ng kaluluwa ay hindi nasisira. Ang limbo kasi, ang kasukasuan kasi ay pwede siyang masira, pwede siyang masira o hindi makapagtrabaho. Ang kaluluwa ay hindi siya nasisira. Bukod dito, ang katawan ay na mayroon ka ngayon ay hindi na ang katawan kung saan meron ka sa
bilang bata. Kumbaga, kung magtanda ka is hindi na yung katawan mo noon na bilang bata is malakas ka, mentally and physically fitted. Ang like ngayon, halimbawa is hindi ka na bumabata pa. Ngunit ganap na iba't iba gayon paman ay iyon ang personalidad mo ngayon ay katulad sa iyong mga personalidad pagkatapos. Ito ay madaling itinuturing na patuloy kung saan ang katawan ay may ganap na. Kumbaga, nakafitted na siya. Kasama ang mga pangunahing katangian nito ay kung saan ay malaya ang ating katawan tulad ng kaalaman at pagmamahal sa lumikha sa atin. The good thing abide, but if instead of carrying away with Ghazali, 22 semi-journal Majala, your knowledge, you depart in ignorance of God, this ignorance also is essential attribute and will abide a darkness of soul and the seeds of misery. Therefore the Quran say, he who is blind in the life will be blind in the next life and astray from the path. Ang mabuting mga bagay na magpakailaman, ngunit kung sa halip na pagdala sa ni Ghazali sa journal, ay yun ay kaalaman. Ikaw ay umalis sa kaalaman ng Diyos. Kumbaga, umiba ka ng lihis ng daan. Ito ay kaalaman ay hindi ito isang mahalagang katangian at magpapatuloy bilang kadiliman ng kaluluwa at ang binhi ng kasamaan. Kumbaga, yung lihis na yun is yun na rin yung magtuturo sa kaluluwa mo ng kadiliman at makakapasok sa impyerno ang iyong kaluluha. Sa makatwid, ang Quran ay nagsabi, ang isang bulag na buhay or ang isang bulag na pamumuhay ay nagiging bulag din sa susunod na buhay. At ito ay magkakaiba ng daan. Kumbaga, ito is ang iginamin nito, kung magjajahil ka hanggang sa dulo is magiging jahil ka na rin hanggang sa kabilang buhay. At ang mangyayari nun is ang mapupuntahan mo ay ang impyerno. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.